Magandang araw po sa nakakanood ng video na ito. Ako sa Aaron S. Wisdom topic na for our devotion. Ngayong araw na ito ay pumapatungkol kay King Jehoiakim. So, sino nga ba siya? Paano ba siya naghari? At ano yung buhay niya sa harapan ng ating Panginoon? So, nung nakaraan ay makikita natin na si Josias ay naging naghari at bago maghari siya, pagtapos niya maghari ay si Jehoiakim na, at may tuturing natin na si Jehoiakim ay masamang hari at itinalaga siya sa pamamagitan ni Haring Necho ng Egypt. So ang ating devotion ay matatagpuan natin sa 2 Kings chapter 23 verse 35 hanggang sa mga sumusunod talata. Ang sabi dito, ibinigay ni Jehoiakim ang pilak ng ginto kay Faraon, ngunit kanyang pinagbuwisa ang lupain upang ibigay ang salapi ayon sa utos ni Faraon. Kanyang siningilan ng pilak at ginto ang taong bayan sa lupain sa bawat isa ayon sa kanyang pagbahalaga upang ibigay kay Faraon Necho. Si Jehoiakim ay 25 taon nang magsimula maghari at siya'y naghari sa loob ng 11 taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay si Zebida na anak ni Pedaya na taga Ruma. Siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon ayon sa lahat ng ginawa ng kanyang mga ninuno. So makita natin dito na naging masama talaga si Jehoiakim sa paningin ng ating Panginoon. So yung teaching natin ay makita natin na yung God's truth ay kayang tumpasan kayang i-flood yung sandamakmak na kasinungalingan. So sa panahon na to ay nire-raise niya yung Babylon bilang pagpaparusa or pagdisiplina sa Juda, at sa paningin ng mga tao ay simpleng politika lang to, pero ito ay kilos ng Diyos. At makita natin dito na kung tayo bilang mga yung dito sa pagiging hari, kung sila ay makikinig sa salita ng Diyos, ito ay maglilid sa kanila into salvation. Pero kung hindi naman, ay maglilid ito into destruction. At makita natin ito sa pamamagitan ng mga propeta, dahil sinasabi ng mga propeta na magbago na ang bayan Israel, at ganoon din naman ngayon dahil ang judgment ay dumadating at talagang mananagot tayo sa kung ano yung ginagawa natin. So ating mapapansin dito, kailangan natin maintindihan na ang Diyos ay kumikilos sa lahat ng pagkakataon, at hindi lang to basta simpleng politika, kundi ang Diyos ang siyang may control ng lahat ng mga bagay. So ito lamang po ang ating devotion. Maraming salamat.